Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bagyong Uwan naglandfall sa Dinalungan, Aurora kagabi. Ilang istruktura bumagsak at nasira. Bagyong Uwan nag-iwan ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Baha bunsod ng storm surge na sinabayan pa ng high tide naranasan sa Dagupan City. At ang latest sa galaw ng Bagyong Uwan, alamin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Bagyong Uwan naglandfall sa Dinalungan, Aurora kagabi. Ilang istruktura sa probinsya ng Aurora ang bumagsak at nasira. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Alas 9:10 kagabi nang maglandfall ang Bagyong Uwan sa Dinalungan, Aurora. Maririnig pa ang pagsipol ng hangin habang bumubuhos ang malakas na ulan. Kita rin ang pag-angat ng bubong sa gusaling ito. Ilang estruktura naman ang bumagsak at nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Hindi po natin kagustuhan yung ganun kasi yung tao po naman po ang mawala. Pag di po namin iniwan ito, kami po naman po ang baka may mangyari po sa amin. Kahapon nagkalat ang sandamakmak na debris sa kalsadang ito sa bayan ng Dipakulaw dahil sa paghampas ng malalaking alon. Bilang pag-iingat, isinara na muna sa mga motorista ang naturang kalsada patungong kasiguran. Bumuhos din ang malakas na ulan at hangin sa Santiago, Isabela. Nagkalat ang mga nagliparang bubong at nagbagsakan din ang ilang signages. Batay sa ulat ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 14,000 na ang evacuees mula sa flood-prone areas at mga bahay na gawa sa light materials. Hindi rin madaanan ng overflow bridge roon dahil sa baha. Tila sumasayaw naman ang waiting shed na yan habang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang Nueva Ecija. Ilang puno rin ang pinadapa ng bagyo na humambalang pa sa ilang kalsada. Kaya ang maraming kalsada papunta sa norte, hindi agad madaanan. Agad namang idineploy ang PDRRMC Task Force para magsagawa ng clearing operations sa iba't ibang bayan. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga malapit sa ilog at creek. Sa bayan ng Bungabon, tinaasan ang dike sa barangay Kalaanan para maiwasang umapaw ang tubig sa mga bahay. May 4 na pangunahing ilog na binabantayan ngayon sa probinsya. CJ Turida, One North Central Luzon. Malakas pa rin ang hampas ng alon sa dalampasigan ng Barangay Libtong sa Tagudin, Ilocos Sur habang papalayo ang Bagyong Uwan. Malakas sa bugso ng hangin pa rin ang naranasan sa Ilocos Sur. Panaka-naka din ng ulan pero sa kabutihang palad, hindi ito yung malakas na buhos na pinangangambahan ng mga lokal na opisyal dito. Sa kasagsagan ng malakas na hangin, makikita ang mga nagliparang yero sa kalsada. Agad namang kumilos ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP para magsagawa ng clearing operations para agad matanggal ang mga nagbagsakang puno sa kalsada. Ilang beses ding nawala ng supply ng kuryente sa probinsya sa kasagsagan ng bagyo pero agad din namang naibalik ang stable na supply ng kuryente. Ayon sa PDRRMO ng Ilocos Sur, umabot sa 1,894 families o 5,557 na katao ang nag-evacuate at nagpalipas ng gabi sa mga evacuation center. Marami sa kanila nakabalik na sa kani-kanilang tahanan ngayong umaga. 20 lugar sa Pangasinan nakaranas naman ng kawalan ng supply ng kuryente dahil sa hagupit ng Bagyong Uwan. Ang detalye sa report. Sa pagdaan ng Bagyong Uwan sa Pangasinan kagabi, maraming puno ang natumba dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ang ilan sumabit sa mga linya ng kuryente, kaya nawalan ng supply ng kuryente ang maraming lugar sa Pangasinan. Sa tala ng PDRRMO, 19 na bayan at isang lungsod, kabilang na riyan ang Dagupan City ang nawalan ng supply ng kuryente simula pa kagabi. May ilang lugar na buong bayan ang apektado, pero ang iba, ilang barangays lang ang nawalan ng supply.
Sa Calasiao, Pangasinan, 7 barangay ang apektado ng kawalan ng supply ng kuryente. Kabilang dito ang Talibao, Kisban, Benlag, Longos, Lumbang, Banawang at San Vicente. Kung maaari, ayusin na agad yung electric dito sa barangay namin kasi kawawa yung mga tao. Kabilang ang Calasiao sa franchise area ng DECORP. Nauna nang naglabas ng pahayag ang DECORP sa kanilang social media kagabi na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maibalik agad ang supply ng kuryente sa kanilang nasasakupan. Naiintindihan daw ng DECORP ang abalang dulot ng kawalan ng supply ng kuryente sa kanilang consumer, kaya top priority raw nila ang restoration of power. Patuloy rin ang koordinasyon ng Pangasinan PDRRMO sa mga electric cooperative para sa mabilis na restoration efforts. Sa panig naman ng Senpelco, puspusan daw ang kanilang pagsasaayos sa mga nasirang linya ng kuryente. At ito po ay joint effort ng NGCP at ng Senpelco para ma-clear yung mga obstruction na ito at mapailawan na natin yung ating mga mainline. Target nilang maibalik ang 100% na supply sa loob ng 2 o 3 araw. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang iba pang concerned electric cooperative sa pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa probinsya. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Naranasan ang pagbaha bunsod ng storm surge na sinabayan pa ng high tide sa Dagupan City. Tutukan sa report. Binabaha ngayon ng ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa storm surge na epekto ng Bagyong Uwan. Ngayong araw muling naglabas ng storm surge advisory ang NDRRMC kung saan makararanas pa rin ng 1 hanggang 3 metrong taas ng alon ang mga karagatang sakop ng Pangasinan. Dahil sa bahang dulot ng storm surge, nahirapan daw ang mga opisyal ng Barangay Bunuan Gasset na i-rescue ang kanilang mga kabarangay kahapon. Lahat po sila tulong po kami para makuha yung mga kabarangay natin sa mababang area. Lahat naman sa tabing dagat. No? Yun, paghapon namin hinakot sila. Sa taas ng alon, umabot daw hanggang dibdib ang antas ng tubig. Ang mga residente natakot sa biglaang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar, kaya't dinagsa ang mga evacuation center na malapit sa kanilang barangay. Yung bahay namin pinasok ng baha, wala kaming matutulugan. Lahat ng mga damit namin basa, lahat. Ang epekto ng storm surge umabot hanggang sa sentro ng lungsod at ilang interior barangay. Sinabayan pa ito ng nararanasang high tide na lalo pang nagpataas ng antas ng baha. Pahirapan ang mga residente at motorista sa paglusong sa baha. Meron din kasing case dito ng leptos, may namatay na rin kasi dito. For safety lang, kailangan magsuot pa rin ng bota kahit mababa yung baha. Dahil sa nararanasang baha, nadaragdagan ang bilang ng mga evacuee. Nasa red alert status pa rin sa ngayon ang Pangasinan PDRRMO. Kaya patuloy pa rin na pinapayuhan ang publiko na maging alerto. Highly recommended pa rin yung evacuation. Pumunta sa pinakamalapit na evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang lalaki ang nakuryente habang pinaghahandaan ang epekto ng Bagyong Uwan sa Apari, Cagayan. Inaasikaso raw noon ng lalaki ang bubong ng kanilang bahay para hindi ito matangay ng hangin. Sa kabutihang palad, narespondihan agad ang lalaki at nadala sa ospital. Nasa ligtas na siyang kalagayan. Samantala sa bayan naman ng Bagao, humambalang naman sa kalsada ang ilang puno na nabuwal dahil sa bagyo. Hindi pa madaanan sa ngayon ang kalsada. Baha naman ang epekto ng bagyo sa bayan ng Enrile. Isang school compound ang napuno ng tubig dahil sa pag-ulan. Ayon sa mga guro, tiyak na pahirapan na naman ang paglilinis kapag humupa na ang tubig. Curfew hour sa mga evacuee sa Calasiao, Pangasinan mahigpit na ipinatutupad ng mga otoridad. Sundan sa report. Bukod sa mga barangay designated evacuation center sa Calasiao, Pangasinan, ginagamit din bilang evacuation center ang Calasiao Sports Complex. Sa tala ng MDRRMO, nasa 62 pamilya, katumbas ng 230 na individual ang dinala rito dahil sa pananalasan ng Bagyong Uwan. Nakauwi na rin ang ilan pero marami pa ang nananatili sa lugar.
Mahigpit na nakatutok ang mga otoridad sa kaayusan ng evacuation area at kaligtasan ng mga evacuee. Katunayan, nagpapatupad ng curfew hour sa evacuation center. Bawal lumabas pag siguro mga alas 9, hindi na kami nagpapalabas ng mga evacuees. May pulis na bantay. Positibo ang pagtanggap ng mga evacuee sa ipinatutupad na curfew hour. Mas maganda yung kasi safety first. Mas okay po yun, mas maganda po para po iwas din po sa mga sa mga panganib dito. Samantala, mahigpit na tinututukan ng Health Authority ang kalusugan ng mga evacuee. May ilang bata raw na inuubot sipon pero nabibigyan naman agad ng atensyon. Continuous naman po yung monitoring natin, 24/7 naman po tayong naka-duty. So any health-related concerns po nakikater naman po natin. Tiniyak ng Health Authority na sapat ang supply ng gamot para sa mga evacuee. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Sinuong na ng Quick Response Team ng MDRRMO Mangaldan ang ulan para putulin ang punong kahoy na ito na humambalang sa gitna ng kalsada. Batay sa inisyal na ulat ng MDRRMO Mangaldan, patuloy ang kanilang isinasagawang clearing operations dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Ayon sa tanggapan, maliban sa mga punong naputol, may mga poste ng kuryente na natumba. May ilang bahay na nabagsakan ng puno. May isang bahay naman sa Barangay Lanas ang nasira at nilipad ang bubong. Ang lang namin, malaking pasalamat namin sa Diyos dahil kahit papaano, kahit na ganitong nangyari yung sa bahay namin, walang nasaktan. Yun ang importante. For security, doon sa mga bata, doon sa mga anak nila, especially yung mga PWD sa mga senior citizens. So, kailangan po natin silang ilipat sa mga evacuation center. Antas ng Marusay River sa Calasiao, Pangasinan nasa above normal level na at unti-unti pang tumataas. Sundan sa report. As of 1 p.m. kanina, nasa 4.8 feet above normal ang antas ng Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Nasa 3 feet ang antas ng ilog bago ang pananalasan ng bagyong Uwan. Hindi po ito yung mabilis na pagtaas. Although inaasahan natin talaga na tataas siya dahil nga po sa naranasan natin na pag-ulan. Posible raw na tataas pa ang antas ng ilog dahil hindi pa bumababa ang tubig mula sa upland areas. Noong kasagsagan ng bagyong Nando, nasira ang dike sa bahaging ito ng Marusay River sa Barangay San Vicente. Kaya mabilis na binaha ang barangay, kabilang ang Banawang at Dinalawan at mga kalapit na barangay sa Dagupan. Naglagay ng sandbags at gabion dike. Sana raw ay maibsan nito ang posibleng pag-apaw ng ilog. Gayunman, naka-alerto raw ang mga opisyal at residente ng Barangay San Vicente sa anumang sitwasyon. Ang advice namin sa mga barangay namin, mga nasa gilid ng ilog, mag-ingat kasi baka biglang bumaha. Bagamat lumagpas na sa crucial hours ng bagyong Uwan, payo ng MDRRMO sa publiko, huwag pakampante dahil pa rin sa mga nararanasang pag-ulan. Ipinapayo pa rin ang preemptive evacuation kung kinakailangan. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, 35 LGUs ang nagpatupad ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Uwan, kabilang na riyan ang Calasiao. Nasa 7,280 pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center sa Pangasinan. Katumbas ito ng 23,930 na individual. Nagatutok ang mga otoridad sa sitwasyon ng mga evacuee. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, pinakulay na library hub sa isang pampublikong paaralan sa Baguio City makatutulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Sundan sa report. Bakas sa mukha ni Kunaya, ang saya habang nagpipinta ng mga makukulay na imahe sa dingding ng isang library. Isa lang si Kunaya sa mahigit 20 artist na voluntaryong nakilaho sa isang mural painting activity. Yung first time po kasi na sumama ako, nakita ko yung moment na pumasok silang lahat. Tapos nanlaki talaga yung mga mata nila, tapos yung iba tumatalon pa sa sobrang saya. Ito na ang ika-26 na Library Hub project ng kanilang grupo mula sa iba't ibang panig ng bansa. One thing I noticed sa hundreds of schools that I have visited talaga, there's something in common aside from kids being poor in reading is that there are no libraries. If there are libraries in the school, usually not functional. So sabi ko baka yun yung missing link. Sobrang tulong din po kasi sa
instead na beer colors, mas naiinganyo silang pumasok sa library, hindi sila natatakot. Ayon sa pamunuan ng paaralan, malaking tulong din ito sa pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng DepEd. Bumababa na rin kasi ang literacy rate ng ilang bata sa mga nakalipas na taon. Talagang medyo bumaba. Siguro na rin dahil sa malaking impact ng technology, ng gadget. Iyan. Pero since ginagawa naman natin ng paraan, of course we believe na gumaganda naman. Formal nang binuksan ang bagong library ng paaralan. Dito pa lang kita na sa mukha ng mga bata ang excitement sa kanilang unang storytelling session sa kanilang bagong library. Lumabas ka na! Tawagin natin si Milo! Ang pondo at material sa proyekto nagmula sa Baguio City LGU at sa komunidad. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kanya-kanyang salba ng gamit at nagtakbuhan ang mga residente ng Sitio Aliguas sa bahagi ng Arellano Street, Dagupan City magtatanghali kanina. Iti matapos sumiklab ang sunog sa lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng BFP Dagupan City, tinatayang nasa 8 hanggang 15 kabahayan ang nadamay sa sunog. Nagbayanihan ang mga residente sa pag-apula ng apoy, habang patuloy din ang pag-apula ng mga bumbero sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP para matukoy ang sanhi ng sunog at kung may nasaktan sa insidente. Pansamantala munang nanunuluyan ang mga nasunugan sa evacuation center. Bagyong Uwan nag-iwan ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dakong alas 12 ng hating gabi ngayong araw ay naranasan ang peak ng high tide dito sa lungsod ng Dagupan na kung saan umabot ito ng 4.4 feet. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tumaas yung antas ng tubig baha dito sa lungsod. At dahil nga ngayong araw ay nararanasan nating muli yung pagbaha, muli na namang nabigay ng abiso ang lokal na pamahalaan, partikular na sa mga bata na huwag basta-bastang lumusong sa mga tubig baha at ugaliing magsuot ng bota o waders upang hindi makakuha ng sakit na maaring may dulot nito. Ikinatakot ng mga residente ang malakas na ulan at hangin na dala ng Bagyong Uwan sa Dagupan City kagabi. Winawasiwas ng hangin ang mga puno. Nabaklas ng ilang yero, ang mga sanga ng puno at basura nagkalat na kung saan-saan. Maging ang solar panel na ito, hindi umabra sa lakas ng hangin. Tuloy-tuloy ang rescue operation sa mga residente sa ilang barangay hanggang kagabi. Kasi ayaw din natin na mamaya magsisi sila kasi laging ganito. Pero first time nila na mag-evacuate. Every time na may pinipilit natin sila, hindi sila sumasama. Pero this time, sila na po mismo yung nagsabi na gusto din nila mag-evacuate dahil natakot sila. Nagbayanihan ang mga residente sa clearing operation sa bahagi ng Barangay Bunuan Gasset. Tinanggal din ang mga humambalang na puno sa bahagi ng Perez Boulevard. Nawalan ng supply ng kuryente sa lungsod dahil sa hagupit ng Bagyong Uwan. Ang ilang residente, dinala sa People's Astrodome na isa sa mga evacuation center sa syudad. Pinalikas po kasi kami ng kapitan namin kasi nga po, yung bagyo nga daw po, malakas. Tapos yung nangyari nga po sa Cebu, si Tino, baka syempre naman po, baka mangyari din sa atin dito, kaya pumaga kami pinalikas sa barangay namin. Sa Pampanga naman, magdamag na nakaranas ng malakas na ulan at hangin. Sa bayan ng Arayat, nabuwal ang isang poste ng telecom company sa Purok Sentro, Barangay Candatin.
Nagsagawa ng malawakang monitoring at assessment kagabi hanggang kaninang madaling araw ang Municipal Government of San Simon, kasama ang MDRRMO at mga barangay officials upang masigurong ligtas ang kalagayan ng residente matapos ang hagupit ng Bagyong Uwan. Nagsagawa ng evacuation ang San Fernando City DRRMC sa pamamagitan sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Uwan sa barangay San Nicolas. Sa huling tala ng Pampanga PDRRMO, umabot na sa mahigit 1,700 na pamilya ang mga naapektuhan ng bagyo sa lalawigan. Sa Pura, Tarlac, itinumba ng malakas na ulan at hangin ang ilang Belen entry sa lugar. Pati mga sanga sa elementary school na ito ay nabali dahil sa malakas na hangin. Nagbayanihan naman ang mga taga-Olongapo City sa clearing operations ng mga naputol at nahulog na sanga ng puno sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Pinapayuhan pa rin ang mga residente na maging alerto at mapagmatsyag sa anumang banta ng panahon. Ngayong araw, formal nang idiniklara ang state of calamity sa lungsod ng Dagupan dahil sa matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan. Chris, sa ating paglilibot sa mga evacuation centers dito sa Dagupan City ay nakausap natin yung mga kawani ng LGU maging yung mga barangay council at nabanggit nga nila na hindi raw muna nila basta-basta pauuwiin sa kanilang mga tirahan yung mga evacuees hanggat hindi raw nila natitiyak na wala na talagang banta nitong Bagyong Uwan. At dahil nga sa mga oras na ito ay unti-unti na rin nating nararanasan yung pagkalma nitong tala ng panahon, iba yung pag-iingat pa rin po ang laging payo ng mga otoridad sa ating lahat. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Bagyong Uwan, nasa West Philippine Sea na at papalayo na sa bansa. Narito ang report. Nakatawid na sa Luzon ang Bagyong Uwan at nasa West Philippine Sea na papalayo sa bansa. Sa latest bulletin ng Pag-asa, namataan ng sentro ng Bagyong Uwan 135 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas na hangin na 130 kilometers per hour at pagbugsong nasa 160 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang wind signals sa ilang bahagi ng bansa. Signal number 3 sa Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Island, Marinduque, Romblon, northern portion of Palawan. Kasama ang Calamian at Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at northern at western portions ng Masbate, kasama ang Burias at Ticao Islands. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng lumabas ng PAR ang Bagyong Uwan ngayong gabi o bukas ng madaling araw, pero posibleng bumalik din ulit sa PAR sa Miyerkules at maaaring maglandfall sa Taiwan sa Huwebes. Sa datos ng Metro Weather, bukod sa pabugso-bugsong hangin, may tsansa pa rin ng ulan sa northern at central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Biglang humampas ang malakas na alon sa mga residenteng yan sa tabing dagat sa Dipakulaw, Aurora. 2 senior citizen ang muntik ng tangayin ng tubig. Nangyari po yan bago maglandfall ang Super Typhoon Uwan. Ayon sa uploader, nasagip ang 2 senior citizen sa tulong ng mga kapitbahay. Kwento niya, kabilang sila sa mga lumikas. Bumalik lamang daw sila sa kanilang bahay dahil may kukunin pang mga gamit. Sa Baler naman, malalaking alon ang namataan sa tabing dagat dahil sa epekto ng Bagyong Uwan. Nakataas pa rin po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang lugar sa Aurora. Samantala, kumaunti ang bilang ng mga taong unemployed o walang trabaho sa Pilipinas nitong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.96 million ang walang trabaho nitong Setyembre.
Mas kaunti yan kaysa sa mahigit 2 milyon noong Agosto. Katumbas ito ng 3.8% na unemployed rate. 49.6 million naman ang employed o may trabaho nitong Setyembre, nakatumbas ng 96.2% na employment rate. 5.52 million naman ang underemployed noong nakaraang buwan o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Daycare pupil sa Cabanatuan City nagpasiklaban sa kani-kanilang talento. Tunghayan sa report. Ipinamalas ng mga daycare pupil ang kani-kanilang talento sa Children's Congress 2025 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Iba't ibang aktibidad ang tampok sa selebrasyon. Enjoy na enjoy ang mga chikiting sa kanilang pagkanta at pagsayaw. Ang ilan galing naman sa pagdodrawing at pagtutula ang ipinakita. Bukod sa mga chikiting, all-out din ang support ng mga magulang. Ipakita ko yung kanilang talento at ma-develop ko yung kanilang self-confidence, self-reliance at self-discipline. Layon ng programa na ipaalam sa mga kabataan ang kanilang karapatan, kaligtasan at proteksyon laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Panawagan din po ito upang magsilbing yung pagkilos po natin upang wakasan yung ganitong uri ng pang-aabuso. Nasa 12 grupo ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang daycare center ng lungsod ang nakiisa sa programa. Nakatanggap naman ng prizes ang mga nagwagi. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 45 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.